Morning, good morning! Naka-Oilers tayo dahil panalo. Nanalo ang Oilers. So today, maglilinis tayo ng ating garden. Aalisan natin ng mga tumubong mga damo-damo at ididig na natin kasi umulan kagabi. So good morning mga kamama. Ito yung ating front yard again. Bali yan naman ay nakalaykay na natin. Aalisin lang natin yung mga tumutubong mga nakakasira ng halaman katulad nito. Yan, mga yan. Konti lang naman dito. Yan, tumubo na yung ating spring onion. Di na tayo bibili sa mga isda-isda or whatever na pwedeng lagyan yan. Yan, ito ang ayaw na ayaw ko talaga eh. Yan yung ano na yan, nakakasira ng ano yan, halaman. Yun, habang ang ating kapapayata may kinukut-kut dito. Yun. Nako, nagkukut-kut yung kapapa natin dito sa likod. Oh, gumawa pala siya ng mga patungan. Dito sa taas. Yan o, nakita nyo. Ayun, ano kaya inilagay niya doon? Meron ng laman Kaya yun. Dito may laman din. So, ito yung ating pang-cut grass mga kamama. Baka next month magagamit na natin ito. Nakatago lang ito dito sa ating shed na maliit. Sa whole season ng winter, diyan lang tinatago. At inaayos ko na rin yung aking mga pagtataniman mga kamama. Yan. Kaya so yan, ito yan, nadig ko na. Tataniman na lang natin yan. So ayan, alin pa. At eto, nilagay ko dito. Kasi dito, nakaharang dati yan. Pag dumadaan, papasok doon. Nakaharang dito. Parang pagdadaan, kailangan mo pang lilipos. Kasi nandito yung drum na malaki. So, nilagyan ko ng ganito. Niline ko lang na ganun. Doon ko palalabasin ang tubig. Para pag dumaan dito, straight ka lang. Walang aberya. Diba? So, yun, tingnan natin si Kapapa kung anong ginagawa. Ay, na-organize ko na yung kahapon. Pero, yun yung palang pinapatapon ko na nasira na natin. Yung Durabox, ayun o. Ngayon ginagawa na niya. Nililipat niya. Ito yung isa pa natin pang-cut grass. Aayusin natin to kasi yung screw. Lagi na aalis to kapag nagka-cut grass. So yan, aayusin natin yan kasi sira. Alisin muna natin dito yung bike natin. Saan ko kaya ito mailagay? Ito yung nakakasira sa ating pananim. Ayaw ko nito eh. Naku, dapat yung maliit na dulos yung pang ko pala. Yan. Magtitimpla muna ako ng kape, dadalhin ko sa labas. Nilutuan nga pala natin yung ating kabebe ng lugaw. Kasi meron masakit ang katawan niya. Mukhang parang may sakit siya. Nilagyan natin ng lugaw na yan, nilagyan ko lang ng luya at saka itlog. Walang mantika. Kasi nga masama ang pakiramdam niya. Mag-iinit muna ako ng tubig mga kamama. Para sa vitamins natin. Vitamin natin na kape. Ang problema ko mga kamama, hindi pa sumisibol yung ating pinunla. Pero syempre, hindi tayo susuko. Wala pa naman 10 days. Mga kamama, naglabas tayo ng butong malalaki. Ipapaksiw natin kasi nga si kabebe kailangan ng sabaw. Lalagyan ko ng kaunting yung paksiw ba sa Batangas. Kaso wala ditong yung anong tawag doon? Ang inilalagay namin dito alibangbang, pang suka. Kaso wala naman dito. Kaya suka lang lalagay natin. Sa Pilipinas, doon sa Batangas, lalo na pag piyestahan, yung mga buto-butong malalaki, nilalagyan nila ng alibangbang sa isang malaking kaldero. So dito, suka lang lagay natin. Paminta, bawang. So yun, okay na. Kopi na tayo mga kamama. Then, balik tayo sa labas. Kopi lang mga kamama. Masaya na ang kamama natin. Mahilig tayo sa kape.
Ito yung pampalakas natin sa umaga. Tikman nga natin kung tama yung ano, timpla. Okay na. Minsan kasi pag napadami yung tubig ko, walang lasa. So okay naman na, eksakto na. Dadating na pala yung kumari ko, yung 3 anak. May 3 anak na babae. Bali, nag-stay sila sa Pilipinas halos 3 taon mahigit. Babalik na sila next month. Bali, yun ay inaanak ko yung anak na bunso. Bali, mga citizen na yun dito. Bali, dual yung kumari ko. Kaya umuwi ng Pilipinas. 3 taon doon, nag-aral lang ng 3 taon doon yung mga bata. Tapos babalik na ulit ngayong next month. Kasi gusto nila sa Pilipinas. Gusto nila atin. Gusto rin nila dito. Bali yung kumpare ko, yung asawa niya, nandito siya, nagtatrabaho. Umuwi lang siya sa Pilipinas taon-taon. Kasi nga mga dual sila. Yeah. Ayun. Mga dual citizen. Pwede rin naman na mag-dual tayo, pero wag muna ngayon. Ayun. Ayun. Bali, kukunin na lang natin. Kailangan lang medyo lalim yung pag mo tusok. Oh. Hinihingal tayo mga kamama. Bali, nadukal na natin yung mga damo. Lang natin, kukunin isa-isa. Kumuha tayo mga kamama ng maliit na balde. Pupulutin natin yung ating mga dinukal. Ito yung dandelion yata ang tawag dito. Nakakasira ito ng halaman. So yan, kukunin natin yung pati ugat. Pabunot. Habang ang lupa ay malambot. See? Nasaan ba yung mga dinukal pa natin dito? Ay, naku, naputol ito. Nasa ilalim pang ugat nito. Ano ba yun? Nasaan kaya yun? Yun. 2 ugat na ito. Yun. Mga ganun dapat. Mga kamama, para hindi na tumubo. Aha. Yun. Yun. Paplanuhin ko mga kamama kung ano ipupwesto ko na namang mga pananim dito. Pero for sure, yung kamatis natin di yan kasi yung dito sa side na to. Dahil yung kamatis, sa 3 taong kong pagtatanim dito, talaga yung kamatis dyan ay napakaganda. Pero usog mga kamama. Talagang totoo yun. Hindi po ako bihira akong bumili ng kamatis. Dahil dito sa maliit na garden ko na to. Dahil sa katunayan, yung kamatis ko hanggang ngayon, 4 na siplak pang malalaki nakalagay sa freezer. Ginagamit ko lang yung pag nagsisigang-sigang ako. Nagluluto ako ng mga apritada, sinigang na isda. Yun yung ginagamit ko. Frozen siya, mabilis pa durog, kaya okay lang. Dudurugin mo, edi durog na, mabilis madurog. Malaki ang pakinabang ko. Bay, mahal din ang kamatis ha. Mga kamama. Yun. Malapit na. Naku, naiwan yung ugat ah. Yan, yung grass natin mga kamama. Ito yung nakakapagpasira sa grass. Kailangan talaga ito huhukayin mo kasama yung ugat. Kasi pag tinibuan yan, ang pangit tingnan. Hindi maganda. Yun yung nakakapagpasira. Kaya may pangpatay din dito sa ganito. Tinatanggal talaga yan. Kasi once na samahan niya ng ganong dandelion, pangit tingnan. Kasi yan, pag lumago, maganda na yan pag nakat grass.
So yun oh, tuyong tuyo. Kasi ngayon lang nabasa. Kagabi lang umulan. Yung pinaka front natin na yun, medyo green na siya. Yung spring onion natin, green na. Ang bilis pala nito mga kamamang tumubo. Oh. Yan ay ano lang, kung baga perennial yan, kung baga pagka winter ay natutuyo, pag spring ay yan, tumutubo. Yung ugat niya, hindi namamatay kahit sa malamig na panahon. Ay, sorry. Yung ugat niya, hindi namamatay kahit malamig, frozen. Buhay pa rin sila, oh. Tingnan nyo, oh, spring. Ang bilis tumubo, oh. Bali, nabigyan ko pa yung kaibigan kong taga Calgary nung pumunta dito sa akin. Bumunot siya at nagtanim din siya sa kanila. Kasi nga gusto niya rin yan. Panglagay niya sa mga sinigang na isda. Ngayon oh, ang laki na naman. Yan ay bigay, yung isang yun, bigay nung kapitbahay ko na yan. Ito namang apat na to, bigay nung kaibigan ko na nakatira sa farm. Yung kinukuhanan ko ng itlog. Yung may mga alagang baka at saka mga manok. So yan. Ayan mga kamama, natapos na natin. Ah, ito pa pala. Yun, natapos na natin. Dalis na natin yung mga damo mga kamama. Bali, ididig na lang natin to para lumambot yung lupa at para hindi siya matigas. See? Yan, wala nang mga damo. Mga kamama, dudukalin na natin. Ididig natin yung lupa. So yan. Nako. Sorry. Yan, magdidig tayo ngayon. Pagod mga kamama. Happy Sunday po mga kamama. Pagod mga kamama. Happy weekends mga kamama. Mga kamama, itinigil ko yung paghuhukay natin kasi magtatapon muna kami ng mga box yung mga yung mga ito, yung ano ng TV. Yan. At saka nag-organize ang kapapa din natin doon. Dinagdagan niya yung paglilinis ko kahapon. Yun. Pinagtatapon niya na yung ibang box. So itatapon din natin. Yun. Ay, sorry. O nga, yung pamaano. May hawakan dyan sa gilid pa. Yung butas. So, yun. Aba, ba't mahuhulog pala? Meron palang hanahawakan ko dito. Mahuhulog pala sa baba. Saan natin to? Ano gayon pa? Saksakan. Oh, may saksakan pala yun doon. Ay! Papa, meron pa pala ako itatapon sa SUV. Yung bucket ko ng ano. Yung bucket ng, yung timba. May susi ka? Yung ano, yung mop bucket. Naku, yan ako. May mga tusok-tusok. Baka maano yung ating gulong. Mapulutin natin. Bawal. Ayun na. Sasakyan natin dito nakapark. Aha. Ayun. Ito yung sinasabi ko kahapon na nasira mga kamama. Kaya pinatapon ko na kay kapapa. Pinalitan niya ng iba. Pinalitan niya ng ibang lagayan. Itatapon ko na din. Ito kasi sira na ito eh.
Hindi ko na ito mapakinabangan. Ang hirap ano yun, oh. Bika na. Pangit na lahat. Yun, oh. Ang daming bika. So yun, magtatapon na tayo. Naudlot yung paghuhukay natin ng garden. Dahil nga ang kapapa natin ay niakag akong ano, magtatapon muna kami ng mga basura. Siya ng gato. Sino? Yung kapitbahay. Sino ang Anggos? Oo. Ah, dito sa kabila. Nilipat niya dito. Kahit na sa kabilang bahay. Gamit niya yung kanyang Masyado namang masukal yung ano niya. sino itong kapitbahay? Oo. Ako, siguradong si ano yan? Si Raiden. At saka si William. O si William? Naku, kaya pala sinabi ng anak mo na magaling na daw siya. Naku. Na andyan pala yung tropa. Sabi niya, mama, magaling na ako. Niyapos ako. Ano ba kadadaan niyo sa bahay? Malamang, nag-sleep over yan si Jackson. Ay, si William kay ano yan. O, dinrap up lang ng mama niya. Baka pumunta ng fort yung mama niya. Kaya nandito yan. Yung kabebe natin ay may sakit yon pero pinainom ko na ng gamot. Kahapon pa. Sabi niya sa akin kamama ay, mama, magaling na ako. Sabay yakap. Mukhang kaya gumaling, eh baka tinawagan yung mga kaibigan niya, eh nandito ang mga kaibigan niya. Baka kausap yung mga kaibigan para makapaglaro. Ay nako, ang ating kabebe. Ay buti naman na gumaling na nga siya at may pasok na bukas. Alam mo naman ako, alala ko lagi pag may sakit yan. So ayan, nandito na tayo. Sa tapunan ko. Aba, tapunan to na school ay. Tapon ko yung aking gamit. Yung iba naman dito sa school ko din yun, yung mga timba-timba. Ako lang dapat ang magtatapon dito. Sa school lang dapat ito. Bawal magtapon dito. Pero marami nagtatapon kung sino-sino. Ayun, kakaunti pa oh. Basura ko lang yan mga kamama. Ayun sa ano yan eh, ano ng school yan. Ayaw ko na kasi sira na. Itong box dito sa mga recycle ito. Oh, ayun. Kasi magkabukod yung recycle at saka basura. Garbage. Segregate yan mga kamama. Papa, alam mo, wag naman ha, pero usog. Mukhang wala nang nagdudumi sa aking school. Kasi for how many weeks na wala nang maganda na ang panahon. Wala nagtatambay na dyan. Sana naman dire-diretso na yung mga bata na wag magdudumi dun sa paligid ng school. Kasi taon-taon na lang talagang napakadami kong nililinis araw-araw sa umaga. Kasi tinatambayan nila. Lahat ng kinakain nila, may basurahan, tinatapon lang nila sa lapag. So, inoobserbahan ko 2 linggo na okay naman yung paligid ko. Kuwera usog mga kamama. Dito na tayo sa bahay mga kamama. Tatapusin na natin yung ating paghuhukay sa ating garden. Ayan mga kamama, nakakalahati na tayo. Ayan. 'Di ba? Ito na lang, kalahati na lang. Nilagay ko na dito yung tulaan ko ng tubig. Pang ano natin? Pang dilig natin sa mga halaman. Tapos yung isa nandun. Tapos yung isa nandito, bali 3 yan. Yan, kalahati na lang. Kunti na lang matatapos na natin. Inabot na tayo ng tanghali mga kamama. Buti na lang tinulungan tayo. Niyang nakadilaw na yan si Kapapa. Kung hindi, sobrang pagod natin.
Patapos na tayo. Ayun, konting-konti na lang. Konting-konti na lang. So ayun mga kamama, natapos na po sa wakas yung ating dinidig. Nakita nyo ang ganda na. Oh, wala nang damo. Ready to plant na yung mga bulaklak natin at mga gulayin. So yan. 'Di ba hanggang doon sa dulo. Medyo mahaba-haba rin tong ating tinataniman. Medyo makipot nga lang pero mahaba-haba naman. Yan hanggang dito. Yun yung mga pang ano natin dito. Para hindi lumabas yung mga kalubasa natin dito sa side na to. Kasi minsan yung kalubasa pag umangat, lumalabas dito. Kaya yun, dito natin pangharang. So yan hanggang dito yung ating tataniman. Yun. Paikot sa harap. Bali, tatanim natin dyan ay bulaklak sa harap. Dito sa side na to ay mga gulay. So yun lang po mga kamama. Inaabot na tayo ng tanghali. Yun lang po ang vlog natin for today. Thank you for watching. And God bless us all. And don't forget to like and subscribe. Bye-bye for now.